Picture ka daw. Sorry, try nila lang Bako Ay. We are still here in the... Hello mga manay! So, dito pa tayo sa Baku City. Continuation po to ng 5th day ng tour natin dito sa Azerbaijan. So, dito tayo ngayon sa Boulevard. Ito yung day view ng Boulevard nila. Kasi sa previous vlog ko, gabi yun pumunta kami dito. So, yung target namin dito sa ngayon is ito yung Little Venice nila. So, ito yung sasakay tayo ng bangka. So, ito yung bangka nila at ito yung kanal ng Little Venice nila. So, susubukan natin experience natin ito. So, ngayon, bibili pa tayo ng ticket. So, nasa 3 manat or nasa almost 7 dirhams per ticket kada isang tao yung pamasahe. So, ito na nga at nakasakay na tayo. Subukan natin itong masakyan ang kanilang bangka sa Little Venice. May pa-tour tayo dito. Pero unlike sa Italy, yung Little Venice nila is hindi nagbubugsay, kundi nakamotor yung pag-drive ng kanilang bangka. So, na-enjoy naman namin to. Maganda yung experience at nalibot namin itong kanilang Little Venice. After ng ride namin dito, pumunta naman kami ngayon papunta sa Maiden Tower. So, before kami pumunta sa Maiden Tower, dumaan muna kami dito sa underpass nila. Ito, may nag-play na kanyang instrument. Kaso, wala na kaming pera at wala kaming nabigay. So, ito, patuloy yung pag-walking papunta doon sa Maiden Tower. Ito pala yung mga nasabi ko nung nakaraang vlog. At dito natin makikita yung mga branded na yung mga luxury brands na makikita natin dito lang sa street shops lang. Makikita natin yung mga luxury brands nila. Tulad nitong Emporio Armani. So, makikita natin to dito sa Abu Dhabi or sa mga sa Pinas, sa mga big malls. Tulad nitong Gucci. So, hindi natin to makikita sa ibang lugar na nasa street shops. Ito nga din, Dolce & Gabbana. So, dito sa Azerbaijan, andito lang to sa mga street shops. Hindi tulad dito sa Abu Dhabi or sa Pilipinas, nasa malalaking mall. Ito, Salvatore Ferragamo. So, ito na nga, nakita na natin itong Maiden Tower nila. Itong Maiden Tower is nasali ito sa UNESCO, sa World Heritage List, sa mga monument. So, sa baba ng Maiden Tower, dito din yung mga souvenir shops na pwede nyo yung pagbilhan. So, after nga doon mga manoy, naglakad-lakad na rin kami. Hindi namin alam na doon pala sa may bandang taas ng Shah Palace, merong way doon papuntang taas na may mga restaurants din at may mga shops. So, ito nga, makikita nitong naka-brown. Nagdala sa amin na may mga free taste daw siya ng mga sweets dito sa Azerbaijan. So, kami ay nagpa-scam naman at sumunod sa kanya. Gusto niya lang daw ma-endorse yung products nila. Sabi niya, free taste lang daw. Walang commitment kung bibili or hindi, okay lang. So, tayo naman mga Pilipino, ang daling ma-scam, madaling mo to sa mga free taste. So, ito nga yung mga paninda nila. May mga iba-iba silang herbs, may mga tea, mga tumang tea yan. Tapos, may mga din sila, honey. May mga iba't ibang sweets. So, yun nga. At nakatikim kami, pero sukli ng tikim ay nakabili din kami. Parang nakakahiya naman kung hindi tayo bibili. Tapos tumikim. So, yun nga. Na-scam kami. So, after nga doon, ay umalis na din agad. At pumunta sa bandang ibabaw nitong Old Baku City. So, itong swimming nakarelax lang. Patuloy yung paglakad-lakad namin dito sa
Baku. Ito yung bandang taas ng Old Baku City. Kita nyo yung mga buildings doon. So after nito, at naghanap na kami ng makakainan kasi medyo gutom na din. Ito, konting dawar-dawar lang sa city na. At nakadaan naman ulit kami ng underpass. So dito sa bandang underpass na to, may mga nagtitinda ng kahit ano-ano. Ito, mga paninda nila. So, after nga dito sa underpass na to, ay may nahanap na kaming kainan. Joke lang, malayo pala tong restaurant na to sa underpass na yon. Kinat ko na lang kasi gutom na rin kami. Eto, at nakahanap na kami ng makakainan sa Burger House. Ito yung mga menu nila, hindi lang yung burger, pero may iba silang klaseng dishes. May mga pizza, may mga burgers, may rice din sila, check ang mga grill. So ito na nga, at kami ay naka-order na at kami ay kumain na rin. Medyo gutom kami dito kasi medyo distansya, hindi naman malayo pero distansya lang yung mga nalakad namin. Ang kagandahan doon sa Mid-City Hotel na pinag-check-inan namin, sobrang lapit lang niya. Kaya hindi naman sobra, pero yung walking distance lang yung mga tourist places. So ito, after kumain ay nanghimagas na lang din kami. Ito yung strawberry cheesecake. Tapos kaming magpaubos at kami ay nagbayad na. Yan po yung bill namin. So after na namin kumain mga manoy, ito, dumiretso kami agad. Ay bumalik kami na naman sa Boulevard. At may nakita pa kami mga nag-chest doon. Sobrang laki ng mga nila, yung chest nila. So ito pala yung view ng Baku Boulevard at daytime. Itong panahon na to sobrang lamig na, medyo mahangin pa, so mas malamig pa talaga. Pag medyo mahangin, mas malamig pa. So sarap magdawar-dawar dito sa boulevard nila kasi napaka aliwalas ng hangin, saka napakalinis ng paligid. So ito na nga. So as what I have said earlier, yung Mid-City Hotel medyo malapit sa mga tourist places like yung sa Nizami Street, mga nasa siguro 4 to 5 kilometers away lang galing doon. So hindi na masama, mura yung hotel at saka malapit lang din sa mga tourist place. So after nga dito sa Boulevard, diretso kami sa Baku Eye. Ito pala yung mall nila. So try natin sasakay sa Ferris wheel or kaya itong Baku Eye nila mga manoy. Ito yung Baku Eye, Ferris wheel ng Baku City. So ngayon bibili muna kami ng ticket para tayo makasakay sa kanilang Ferris wheel. Yung ticket nila nasa 10 manat, almost nasa 25 dirhams. So after nga namin makasakay, ito na yung view namin. Ito na, nakasakay na sa kanilang Baku Eye. Tayo ay papataas na. So makikita na natin yung Daniz Mall from above, no? Yan palang shape ng Daniz Mall ay shape yan ng national flower ng Azerbaijan na tinatawag nilang Ophrys caucasica. So yan yung national flower ng Azerbaijan. So ito yung nasa taas ng Baku Eye nila. Ito yung view natin makikita. So pamimiss namin tong Azerbaijan, kaya sinusulit talaga namin yung saan kami makapunta. So hanggang dito na lang yung vlog natin mga manoy. Salamat sa panonood. Thank you so much.